Magandang araw po sa ating lahat mga kabakyard. Welcome back po sa ating vlog ngayong araw. So ngayon po, magagamot po na tayo ng isa pong common na sakit po sa atin pong mga manukan. So ito po ang fowl pox po. So ito po, pakita po natin ang ating manok. Ito po. So, yan. Ito po ang ating manok na may mga sakit. So, ano po ba ang fowl pox? Ito po, meron po itong dalawang klase. Yun pong wet type at saka yun pong tuyo na klase. Ito pong ating kung makikita po natin, hindi po masyadong marami pa po ang ano niya. Pero kung atin po yung bubuksan ng bunganga niyan, ito po atin po yung bubuksan. So, ayan. Ayan. Makikita po natin, ayan, meron po mga puting tumutubo sa bunganga niya. Ito po, mga puti. Ayan po ay yung klase na wet type po ng fowl pox. So, ano pong gagawin natin dito? So, ang gagawin po natin dito, ito po ay ating lilinisan. So, ang gagawin lang po natin dito, kukuha po tayo ng tubig. Ito po. So, atin po itong lilinisan. Yan. Lilinisan lang po natin ito. Dito, ito po, atin po tatanggalin ang mga puti po ito. Mapapansin po natin. Yan. Ito po, tinatanggalan po natin yan. So, ayan, tatanggalin po natin yung mga puting yan. Oops. Ayan. So, ito, tatanggalin po natin itong, yan, kung makikita nyo po. Yan. May puti po, mga puti po. Tatanggalin po natin yan. Yan. Saka huhugasan. Ito po, masakit po ito sa ating mga manok. So, gagawin po natin, lilinisan po natin yan. So, yan. Pag ganito po kasing may fowl pox, meron din po yung posibilidad na may kasama po yung sipon. So, ang ating gagamitin po ngayon, yan, lilinisan. Ang gagawin po natin dito, papainumin po ito natin ng antibacterial po. So, ang gagamitin po natin ngayon ay Thymol po. Ito po yung Thymol. So, ang ano po nito, ang gamit po nito, ito po ay nakakapag pagaling dito, gawa po ito ay antibacterial. So, ang gagawin po natin, papainumin po natin ito ng isang tableta. So, ayan. Gagawin po natin. Ito po, tapos na po natin itong malinisan. Gagawin po natin dito, ipapainom lang po natin ito. Yan. So, yan. Saka po natin ito ibabalik po natin sa ating kulungan para masigurado po siyang hindi po siya makakahawa. So, ngayon po, papakita naman po natin ang ibang klase ng fowl pox na atin mo pong mapapansin sa ating mga manok. So, atin po itong pakakawalan. So, kukuha po tayo ng iba pa. So, eto po, kukuha po tayo ng isa pa. So, ayan. So, ito pong isa naman, halatang halata po na may fowl pox po ito. Gawa po na kung atin pong titingnan, ito po, ayan, meron pong tumutubo sa bunganga, sa mata po, sa mata po, at saka po sa mga palong, ayan. Kung mapapansin po natin, meron po mga tumutubong ganito. So, ito po, ito naman po yung mga, ayan, ito po yung tuyong klase ng fowl pox po. So, ito po, matatanggal rin naman po ito. Kung meron po tayong gusto po natin ng alternative po na gagamitin, pwede naman po yung paminta na 2 butil po sa umaga, 2 butil din po ng paminta para po sa hapon ang ipapainom natin sa ganito pong may fowl pox. So, ang gagamitin po natin ngayon ay yung pong Thymol. So, ang gagawin po natin dito, atin ulit po itong lilinisin. Ito po ating lilinisin at tatanggalin po natin itong mga matatanggal natin bago po painumin natin antibacterial po na Thymol po. So, ano po ba magiging resulta pag meron pong fowl pox ang ating mga manok? Itong sakit pong ito po ay nakakahawa. So, kahit naman po ito nang po hindi po masyadong delikado o tawag po dyan fatal po na mga sakit, ito naman po ay magagamot natin. So, ang maganda po nito, tulungan na po natin ang manok para gumaling po. Pero gagaling naman po ang manok nito kung lalaban po ang kanilang immune system po ng ating mga manok. So, ang gagawin po natin dito, gawa po ng ito ay medyo marami na. O yan, klarong-klaro na po na ito ay fowl pox. Atin po itong gagamutin at i-update po natin
sa pagka 3 days po. Ano po ba ang nagiging resulta kung bakit po mamamatayan tayo pag meron foul pox po ang ating mga manok? Ang ganito po kasing manok, pag meron po silang foul pox o sakit na ganito, mahina na po silang kumain. Pangalawa po, mahirapan po silang kumain. Gawa po ng mga sa bunganga nila ay meron nga po tumutubo ng kagaya nito. Ito po mga tumutubo po at nahihirapan silang kumain. Kaya po bumabagsak ang kanilang katawan at namamayat po na nagsasanhi po ng pagkamatay nila. So ito po, pag meron pong sakit ang ating mga manok ng ganito, ang maigi po natin gawin ay atin pong ihiwalay para po sa kanilang protection na hindi naman po makahawa. Etong atin po, gawa po ng hindi naman po tayo maramihan o yung kagaya po sa mga farm. Sa mga farm po kasi ang mabisa talagang paraan ayun pong pagbavaksin, which is foul pox po na vaccine. So ang atin po nito, tatatlo naman po ito. So ang gagamitin lang po natin, Thymol. Para naman po sa alternative natin o yun pong organic, pwede po yung paminta. So ang gagawin po natin ulit dito, atin ulit po itong lilinisan. So atin pong linisan ito. So ating hawakan. Yan. Kung mapapansin nyo po, ayan. Pasintabi po sa nakain. Ito po, kung mapapansin nyo po, ayan, mayroon pong mga ilaw. Yan. So, ibig sabihin po, atin po yung tatanggalin. Yan. Ito po, tatanggalin po natin yan para hindi naman po. Yan, tatanggalin po natin yan. Linisan. Ito po, masakit po talaga ito para sa kanila, nagdudugo po. Atin po yung lilinisan. Yung mga tuyo pong ganito, pwede natatanggal na naman po yung kagaya po niya, no, tuyo, natatanggal na po. So, ayan. Natatanggal po. Ayan. Ito sa medyo ilong. Ayan. Ito po. Papansin nyo po, natatanggal na po yung mga tuyo na. Ayan. Masakit po ito sa manok. Pero ayan po, natatanggal po. So, ibig sabihin po, pag natuyo na po ito, pwede naman po itong tanggalin at linisin natin. So, ayan. Malinis na po yan. Ayan. So, ang gagawin lang po natin dito, papainumin na po natin ng isa pang Thymol. So, ayan. Para sa antibacterial niya po. So, ayan. So, ito lang po ang sa ngayon. Sa susunod po na vlog natin, i-update ko po kayo sa ating pong resulta ng ating paggagamot. So, sana po nakatulong po ito sa inyo at maraming salamat po.